Nahihirapan ka bang mag-book ng DFA Apostille appointment? Hindi mo alam kung saan magsisimula o bakit walang lumalabas na available slot? Sa videong ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-book ng appointment sa DFA Apostille website, step by step at madaling sundan. Una, buksan natin ang Google at i-type ang apostille.gov.ph. Pagdating sa website, kung may lalabas na pop-up, i-close lang natin ito. I-click natin ang Book an Apostille Appointment. Mapupunta tayo sa welcome page ng DFA Apostille Application and Appointment System. Makikita rito ang welcome message, sino ang maaaring mag-apply, requirements para sa authorized representative, at iba pa. Maaari ninyo munang basahin ang mga ito bago magpatuloy. Bago ang lahat ng yan, paki-like at subscribe muna para updated ka sa next video tutorial. Kapag handa na, i-scroll natin pababa. I-check ang checkbox kung sang-ayon kayo sa terms and conditions. Maaari natin basahin ang important reminders, then i-click ang next. Dito sa purpose of your appointment, ay click ang drop-down, piliin ang apostille. Pagkatapos, i-click ang next. Sa choose a region, pipili tayo ng region kung saan tayo magpapabook ng appointment. Halimbawa, kung taga Davao kayo, piliin ang Davao region. Take note, hindi lahat ng DFA branch ay nagbibigay ng apostille services. Kapag nakapili na, isa-scroll pababa at i-click ang next sa applicant information. Dito, ilalagay natin ang impormasyon ng taong pupunta sa DFA branch. Kung ang document owner ang pupunta, ilagay ang kanyang pangalan. Kung authorized representative naman ang pupunta, pangalan niya ang ilalagay. Sa madaling salita, kung sino ang personal na pupunta sa appointment, siya ang ilalagay natin dito. Sunod, ilagay ang inyong active email address at mobile number. Siguraduhing active ang email dahil dito ninyo matatanggap ang OTP code, appointment slip, at acknowledgement receipt pagkatapos ng payment. Kapag kumpleto na ang impormasyon, i-check ang data privacy consent pagkatapos ay i-click ang next. Sa OTP verification, para makuha ang OTP code, pumunta lamang sa email address na inilagay ninyo. Hanapin ang OTP, kopyahin ito, pagkatapos ay bumalik sa DFA Apostille website. I-paste ang OTP code at i-click ang verify. Sa document owner details, dito naman ilalagay ang pangalan ng document owner. Ilagay ang buong pangalan, pagkatapos ay i-click ang continue. Sa choose your document type, ilalagay natin kung anong dokumento ang ipapa-apostille. I-click ang add document, piliin ang tamang document type mula sa drop-down. Kung isa lang ang ipapa-apostille, i-click ang next. Kung higit sa isang dokumento, i-click ulit ang add document at ulitin lamang ang proseso. Kapag kumpleto na ang lahat ng dokumento, i-click ang next. Sa choose slot, sa halimbawa natin, walang available slot sa DFA Davao. Kapag ganito ang nangyari, i-click lamang ang change outlet. Sa tutorial na ito, Pampanga ang gagamitin nating halimbawa. Pagkatapos pumili ng branch, i-click ang next. Piliin ang appointment schedule. At piliin ang available na petsa at oras. Karagdagan impormasyon, kung naghahanap kayo ng early appointment o rush apostille slot, maaari ninyo akong i-message para matulungan ko kayo. Ilalagay ko lamang ang aking contact details sa description. Kapag nakapili na ng schedule, i-click ang next. Sa confirmation, ay review muna nating mabuti ang lahat ng detalye. Kapag tama na ang lahat, i-click ang continue. Proceed tayo sa temporary booking. Sa puntong ito, temporarily book pa lamang ang inyong appointment. Kailangan muna itong bayaran upang maging confirmed ang inyong slot. Ayon sa website, kailangang mabayaran ito sa loob ng 1 oras, pero base sa personal kong experience, hindi naman ito agad nakakancel. Karaniwan, umaabot pa ng 3 araw bago tuluyang makancel ang temporary booking, basta wala pa kayong natatanggap na cancellation email. Gayunpaman, mas mainam pa ring bayaran ito agad upang makasiguro sa inyong appointment. Kung higit sa 1 dokumento ang ipapa-apostille, 1 dokumento lang muna ang babayaran online. Halimbawa, kung 3 dokumento ang ipapa-apostille, 1 document fee lang ang babayaran online at ang natitirang 2 ay babayaran na mismo sa DFA branch. Kapag malinaw ng lahat, i-click ang next. Proceed tayo sa payment. I-click ang pay using Linkbiz. Sa Linkbiz website, sa payment mode, piliin ang cash payment and GCash. Ilagay ang CAPTCHA. I-check ang terms and conditions, pagkatapos ay i-click ang continue. Sa choose payment method, piliin ang GCash o ang preferred payment method ninyo. I-check ang 2 checkbox, pagkatapos ay i-click ang proceed. Sa GCash payment naman, bayaran natin ang apostille fee gamit ang GCash. Buksan ang GCash app.
I-tap ang Scan QR. I-scan ang QR code na ipinakita ng DFA Apostille website. Kapag successful ang pag-scan, i-tap ang Pay 230 pesos upang makumpleto ang bayad. Para sa confirmation, kapag successful na ang payment, bumalik sa email address na ginamit ninyo sa appointment. Makakatanggap kayo ng acknowledgement receipt at appointment confirmation. Buksan ang confirmation email at i-click ang View Appointment. Close natin ito. Pag nakita nyo ang PDF file, download lang natin ito. Ito ang appointment slip na kailangan ninyong i-print at dalhin sa araw ng inyong appointment. Makikita rin dito ang appointment slip, application form, at authentication slip. Ganun lamang kadali ang pag-book ng DFA Apostille appointment online. Sana nakatulong ang tutorial na ito. Kung meron pa kayong mga tanong, i-comment lang ito sa ibaba. Kung nakatulong at nalinawan ka sa videong ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, i-click ang notification bell at i-share para mas marami pang matulungan. Maraming salamat sa panonood.